Si Jack Roberto, malapit na natin matupad yung pangarap natin. bukod sa pagiging hunk actor na napapanood natin sa GMA drama series na My Father's Wife, dutiful kuya kay Sanya Lopez na gumaganap bilang Danaya sa GMA fantasy series na Encantadia Chronicles Sangre. Isa rin siyang negosyante. Hello guys, hello mga ma'am sir. Yes, promodizer. Slowly but surely ang atake ni Jack Roberto sa kanyang negosyo. Ang produkto ni Jack, skincare products para sa kalalakihan. Kasi ang tag sa aming mga lalaki, isang sabon lang daw kami. Ano yung sabihin na isang sabon lang? Isang sabon. Yun na rin yung sa buhok namin, yun din sa mukha, yun na rin sa buong katawan. So parang ako, hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi kami mga lalaki, pero hindi kami mga skincare routine. Hindi na lang isang sabon dahil may tuturing na Holy Grail o pampabata na rin ngayon ang sunscreen at iba pang skincare products. Ang bestseller ni Jack itong masculine wash. Genital wash siya, and yung product po na yun, yung masculine wash, pwede rin siya sa underarms, sa legs, sa mga singit-singit yan. So yung masculine wash, naisip ko kasi yun. Bakit na? Oh, parang gulat ako talaga. Meron pala? Meron kasi may mga friends ako na naghahanap. Na dati, buibili pa sila sa ibang bansa, hindi nila alam na meron na dito sa Pilipinas. Hindi kasi parang sa market dito, parang wala akong nakikita din. I don't know, baka lang hindi ko alam. Opo. Meron ng iba na na-establish na po. Pero yung sa akin, parang dinevelop ko siya. Parang ako mismo yung nag-iisip ng specs, kung ano yung mga dapat na content ng product, antibacterial, mga pamblock ng bad odor. Ayun. Mabibili ang mga produkto ni Jack mula 69 to 199 pesos, abot kaya pala. Meron kang background na prior to this, wala? Wala. Ang alam ko lang dati, ate, parang magbenta ng mga gamit ko eh. E-commerce o online na ang pagbebenta niya sa produkto. Ngayon, di na uso yung mga flagship. Meron kang store. Oo. So ngayon, more on distributorship. Yes. Tapos, ipopromote mo lang siya through social media. Tapos, yung mga tao naman, mas easy access sa kanila na magpa-deliver na lang. Oo, totoo. Order online. Kasi ngayon, may mga free shipping naman. Na hindi ka nagagastos ng pamasahe mo papunta sa mga shop na gusto mong puntahan, mga retail store. Ang natutuhan niya sa e-commerce, malakas talaga ang benta sa live selling. Hindi naman dumating sa punto na parang, ayoko na mag-business, mahirap, gusto ko nang i-give up to. Medyo na... Dumating ba sa'yo yung puntong ganon? Siguro po para sa akin, tinitake ko siya sa challenge. Tapos parang mas... Yung pagodan talaga, normal yun. Kasi wala namang mabilis sa trabaho talaga. So pag dumarating ako sa point na gano'n, iniisip ko na ito yung pinangarap ko, business ko na to, nasa akin na yung hawak ko na, yung kung kikita siya or hindi. So kaya kailangan ko siyang tutukan, kailangan ko siyang talagang asikasuhin. Sige nga, pakitaan mo nga kami kung paano ka mag-live selling, Jack. Hello guys, hello mga ma'am sir. Yes, ang promodizer. Hindi ganun. Natatawa ako sa kanya. So, ito yung J-Cool masculine natin, masculine wash. For men's intimate part, na 2 variant, may fresh and active. So, ang pinagkaiba nila, itong blue is may cooling effect. Kaya J-Cool ang pangalan niya kasi yung cooling effect niya. Pero ang chika pa ni Jack, hindi lang panlalaki ang kanyang mga produkto. This is for everybody naman. Kumbaga, pwede siya sa bata, huwag lang yung infant. Walang pinipiling gender, pwede rin sa lalaki, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Kasi yung masculine wash, parang generalize ko na siya na meron siyang pang-pH balance. Pero paalala mga kapuso, kapag susubok ng mga bagong produkto, ugaliin ng patch testing o paggamit lang muna ng produkto sa maliit na parte ng balat na hindi basta-basta mapupunasan o mababasa. Obserbahan muna ito ng 5 hanggang 10 minuto kung magkakaroon ng reaksyon tulad ng pamumula o pangangati. Maaari itong ulit-ulitin ng hanggang 1 linggo para sigurado na hindi allergic sa produkto. Sa pakikipag-usap ko kay Jack, lumitaw ang positibong pananaw niya sa pagninegosyo. Wala ka naman talo kasi pag sinimulan mo to tas hindi kagad kumita o nalugi, at least may natutunan ka naman na sa susunod na business, alam mo na kung ano yung gagawin. Very juicy, very crispy at very malaki. Tumanda ng matakam.
But wait! Ang espesyal na burger ng former Pinoy Big Brother Celebrity Collab housemate na si Vince Maristella ang tinutukoy ko na ating titikman, ha? 1, 2, 3! Ang langan-langan naman yan. Alam mo, malalakdi ako dito talaga eh. Bunga ng disiplina at strict workout ang matipunong katawan ng kapuso hunk na si Vince. Kaya naman sino mag-aakala na paborito pala niya ang burger at ginawa pa niya itong negosyo. Dati pa, nung nasa college ako, gusto ko talaga mag-business. May family business din kami, pero construction naman. Mga artista ngayon, mga matatalino na din talaga, and alam namin na hindi naman talaga forever ka magiging artista. So, as much as possible na habang kumikita ka ngayon, ni-invest mo siya sa ibang bagay na magbibigay din sa'yo ng kita in the long run. Nag-hire din siya ng chef na kasama niyang nag-develop ng kanilang menu. Graduate sa kursong marketing management si Vince. Lahat ng mga tinuro sa akin ng mga teachers ko dati kung paano mag-launch ng produkto, kung paano itetest yung mga products. Na-apply ko din siya sa business ko. Nandito tayo sa commissary ng Nashville Fried Chicken. Dito namin hinahanda lahat ng pagkain, dito namin pine-prepare para pag may nag-order na customer, ready na agad. Una-una, wala kang binabayaran na rent. Yung mga tao hindi naka-overtime and hindi sila masyado nag-overwork. So, mas maganda yung productivity ng business. Boneless chicken thigh ang ginagamit nila sa burger. Meron itong Nashville hot chicken seasoning na pinaghalo-halong iba't ibang mga spices. Minamarinate namin to for 24 hours para yung lasa pasok na pasok sa karne. Ilulubog ito sa butter mixture at babalutan ng harinang may pampalasa. Piprituhin sa loob ng 5 minuto, saka hahanguin. Muli itong ilulublob sa mainit na mantika sa loob ng 2 minuto para makuha ang tamang lutong. Classic Nashville ang kanilang bestseller. Meron itong pickles, chicken thigh na pinahiran ng Nashville sauce, coleslaw at mayo dressing. Meron din silang truffle fries, poppers at mac and cheese. Hello, hi Vince! Hello, Miss Susan! Busy-busy ka, di ba? Oo, busy. Aba, ako naniniwala ako na hands-on si Vince. Alam mo kung bakit? Kasi talaga na... Sige, Miss Susan, papatikim ko sa yung bestseller namin. Wow! Sa spicy na chicken sandwich. Ang lalaki ng ano mo? Parang ang hirap kagatin. Ang taba! Ano ba yan? Taba-taba naman ng ano. So, Miss Susan, meron na tayong classic Nashville. Ang taba! Grabe! Paano kakainin yan? Laki-laki. Try natin magpaturo kay Vince kung paano ba kagatin tong kanilang burger na pagkakapal-kapal. O sige, ikaw. So, kailangan, Miss Susan, medyo igilid mo muna yung ano. Alin? Para hindi mo makain yung papel. Hindi, kinakain ko talaga papel. O, Tapos, bago ko kumain, dapat inaamoy mo muna. Diba? Bago mo kagatin, syempre, di ba, inamoy mo muna. Saka ka nakakagat. O sige, paano? Ah, laki! Ang langan-langan naman yan. Malalakdi ako dito talaga eh. Ang nahihilo ko. Masarap nga. Kaso nga lang ang taba-taba ng burger mo, laki-laki ng laman. Nakatulong raw sa negosyo ni Vince ang kinuha niyang kurso sa kolehiyo dahil ang pagninegosyo ay isang mahabang proseso na dapat ay pinag-aaralang mabuti. Hindi naman kailangan magsimula ng malaki kagad. Hindi naman yun yung parang tinitingnan kung magiging successful yung business mo. Dapat ang negosyo hindi minamadali. Dapat dahan-dahan lang.